Kasi nakikita ko sa ibang vlog, ang ibang factory workers is binabayaran nila is 4,000, 3,000, 3,500, 2,500. So sa amin is yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, if gusto nyo magbayad dyan sa Pinas, pwede naman, pero personal na natin na pera yon. Hindi na siya kasama dito sa Taiwan na automatic deduct sa payslip. So maraming mga Pinoy dito na nagbabayad pa rin sila ng SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Kakawi ko lang galing work and naisipan ko lang mag-vlog ng topic na to. Wait lang. Hindi ko alam paano umpisan. Ang halaman doon ay sari-sari. Kamusta kayo guys? Wait lang. So ito na talaga guys. So, hi guys and welcome back to my channel. So for today's video guys, hindi pa ata ako nakapag-vlog. So magto 2 years na ako dito sa Taiwan and hindi pa ako nakapag-share sa inyo kung ano ba talaga yung itemized na deductions sa sahod namin. So although may nagtanong nito dati pero in-include ko kasi siya sa sahod na reveal ko na vlog. But ngayon, para mas detailed siya, hindi naman ganun ka-detailed, i-ano ko lang siya kasi iba yung deductions dito sa Taiwan compare mo sa Pinas kasi 'di ba tayo may mga benefits tayo like SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So ganun yung mga deductions sa atin, tax, ganun. Although pare-pareho, almost the same lang naman siya dito, but meron siyang pagkaiba. Kasi syempre we are foreign people or alien kami dito sa Taiwan. So meron pang pagkakaiba konti. Unang-una talaga is yung unang-una is yung dormitory fee or yung accommodation. So, mas kilala siya as accommodation fee dito sa Taiwan. So, maraming nagtataka kasi ngayon si EUU sa company namin, ang accommodation fee namin or dormitory fee is 600 NTD na lang. More than 1,000 lang siya. Hindi siya umabot ng 1,500. Siguro nasa 1,100 or 1,000 kasi 1,2 times 1.75. So, ito siguro yung pinakamura na dorm dito sa Taiwan. So, ang included na yan lahat ng electric, tubig, and maintenance din ng building. Alam nyo ba guys, dito sa dorm, halos every week talaga, meron kami makikita na mga janitor dyan, naglilinis sa dorm. Kaya ang ganda ng dorm namin kasi, wala siyang insects na, for example, yung daga o yung cockroach. Kahit na marami kaming minsan na mga hindi nakakain na mga pagkain. Hindi wala siyang daga or ano kasi nga merong insect repellent or merong nagme-maintain sa building parate. Basta na parati siyang malinis. Na parang anong tawag doon? Parang pest control. May nagpi-pest control halos every week diyan sa labas. Tapos dito sa dito sa paligid din namin, sa surrounding din namin, meron din cutting ng mga trees, yung mga damo. So kasama na yung 600 inti na doon, kasama na siya. 'Di ba? Sobrang grateful kasi nakikita ko sa ibang vlog, ang ibang factory workers is binabayaran nila is 4,000, 3,000, 3,500, 2,500. So sa amin is 600 NTD lang, kasama na doon lahat. Tubig, ulit tayo, sige. Sorry. So next naman is yung income tax. So yung income tax guys, probably iba yung vlog siguro for this kung ano yung detail ng income tax kung paano kino-compute. But yun, katulad lang din sa Pinas, meron ding income tax na dinideduct sa amin na mga factory workers. And then yung pangalawa is premium of labor insurance. So itong labor insurance, very important na meron kaming deductions kasi at the age of 60 years old, pag buhay pa tayo, may pwede tayong balikan na labor insurance na pwede daw maklaim. So far, wala pa nakagawa nun kasi wala pa namang factory workers na nag 60 years old. So,
siguro pag meron na, doon na talaga yung proof na totoo, legit talaga to. Pero feeling ko legit to kasi syempre hindi naman nila i-deduct, 'di ba? Pag hindi totoo. Siguro pag equivalent siya sa Pinas, parang sigurong SSS or GSIS equivalent sa atin, yung labor insurance na tinatawag nila. And then yung premium health insurance. So ang kaakibat nito sa Pinas is yung premium health insurance, yung PhilHealth natin. So, may dinadakan lang kami. Alam nyo ba, ang benefits nito, yung health card namin. Ito, pakita ko sa inyo. Meron kaming health card. Ito yung health card. So, yun nga, pupunta ako ng clinic. May vlog ako about that clinic. Ito yung health card namin. So, ang health card na to, every time pupunta kami ng clinic or sa hospital, meron kaming benefits. For example, magsisick leave kami, isi-swipe lang nila, wala kaming babayaran. Ang babayaran lang kami is 100 NTD. So, yung other fees na yon, check up, wala kaming babayaran. Included na yung gamot, yung mga basic na gamot lang. Siguro yung mga other gamot na mamahalin, pag worst siguro yung sakit mo, basta pasok siya dito sa health card na to. So, sobrang napakaganda ng health system. And, to be honest lang guys, if magpa-check up ka magpa-check up ka dun sa doktor, for example, sa ngipin mo, for example, ako nga, may root canal treatment ako, every session, 100 NTD lang yung binabayaran ko. So, mayroon lang ako babayaran for the crowning, which is yung sa, but it would be another vlog na. So, yun yung pinaka-important dito or pinakamaganda dito is yung system talaga nila about sa health insurance. So, yun. Alam naman natin, di ba, kung ano yung sistema dun sa Pinas in terms sa PhilHealth, di ba? So, yun. So, talagang ang ganda. Mas ma-maximize yun yung benefits dito sa health insurance talaga. Meron ako makakilala na hospital, na operahan, dito na nagpa-opera, and ito lang yung konti lang yung binabayaran nila. Yung friend ko nga, nung nakaraan, hospital siya. So, very little amount lang yung nabayaran nila. Yung gamot, minsan sagot pa ng card. Okay? So, very maganda talaga yung health system nila dito sa Taiwan. And then, yung panglima naman na deductions namin is yung welfare funds. Ang welfare funds kasi namin is, ito yung ginagamit namin pag meron kaming activities dito sa dorm, or meron kaming mga EU company tour, ganon. So, dyan kinakuha yung mga welfare funds, kinakuha yung budget sa welfare fund. So, meron kaming deductions na 400 NTD. So, very minimal lang naman yan every month. So, pag may mga activities kami, doon sila kukuha ng funds para panggastos. So, di ba? Sobrang ganda kasi every year meron kaming company tour. Meron kaming, aside from company tour, meron akong vlog. So, nakatatlong company tour na ako. All expense paid yun guys, pati pagkain. Meron din kaming voucher noon. So, ang maraming benefits talaga sa pagiging factory worker dito sa Taiwan, which is, hindi nyo masasabi na work ka lang, trabaho, work. Hindi, may mga program din yung company para mag-enjoy din yung stay natin dito. And then yung number 6 is yung meal fee. Yung meal fee naman is, ito yung parang isa sa mga na-misinterpret, 'di ba? Pag discuss dyan sa Pinas, sinasabi lagad na yung free accommodation and meal. Free meal and accommodation daw. So, actually guys, hindi siya libre kasi dinideduct siya sa sahod. So sa amin naman, hindi ko alam if the same sa ibang company kung paano yung scheme kung paano mag-deduct ng meal. So sa madaling salita, parang nangyayari is parang hati sa may percentage sa company na parang libre siya, hindi siya full na babayaran ng company yung meal namin. May percentage lang siya. For example, sa dinner, ganitong percentage. Sa breakfast, ganitong percentage. Sa lunch, ganitong percentage. So, hindi siya full na babayaran ng company na libre. So, meron parang, sa madaling salita, 50-50. Babayaran mo, then magbayad din sa company. Which is good na din. So, ang meal allowance namin is 2-4. So, ang magsubra na doon, yun yung ibabawas namin sa sahod namin. So, napaka ganda talaga napakaganda ng program ng company na with regards to meal fee namin. Yun. Sobrang na-appreciate ko kasi yung pagkain namin dito, buffet, and then dito sa canteen may Pinoy foods, and then hindi ka magugutom dito. Kaya pag sa iyo ka napunta, lalo na pag sa Taichung ka mapunta, talagang tataba ka talaga. If meron kayong tanong, magtanong. Yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, if gusto nyo
magbayad dyan sa Pinas, pwede naman, pero personal na natin na pera yon. Hindi na siya kasama dito sa Taiwan na automatic deduct sa payslip. So maraming mga Pinoy dito na nagbabayad pa rin sila ng SSS, Pag-ibig and PhilHealth sa mga account nila through personal na out of the pocket na from our sahod. So pwede nyo rin yang gawin in case na i-continue yung pag-deduct ng benefits natin dyan sa Pinas. Okay, gusto ko lang i-shoutout yung mga nakaka-upload ko lang kanina. So, si Dino Camilon, so shoutout sa'yo, Koy. Si John Santos, and si Julian, si Cozy Gainer. So, grabe, mga sulit talaga to na subscriber ko since nag-start ako dito sa Taiwan, since nag-apply pa lang ako sa Pinas. Si Funny Videos, shoutout sa'yo. Si Harvey Minpin, si Milaner Rivera 234. Okay, so thank you so much for watching my vlogs, and guys, grateful ako sa patuloy na pag-subscribe nyo. Kahit hindi niya kayo mag-subscribe, sa patuloy na panonood. So yun, so parang ang awkward ko ngayon. Hindi ko rin alam bakit. 'Di ba? Parang hindi ako focus sa self ko ngayon. Pero sorry, but yun lang. And thank you so much for watching this vlog. As I always said sa mga nag-apply, always believe in yourself, and God is good all the time, and all's well.